Sa ngayon po ma'am, kumusta po naman ang sitwasyon diyan economically sa usapin po ng sweldo ng ating mga manggagawa sa nangyayaring gulong ito? Meron ho bang mga reklamo ng, possibly po, delay sa pagbabayad sa kanila dahil sa giyera? Yung sa delay naman wala kaming nababalitaan. It's just that yung mga iba, lalo na yung mga hotel workers, no work, no pay yan eh. Mhm, Yung mga caregivers naman natin, karamihan live-in sa mm, kanilang mga employers or dun sa nursing homes. So mm. yung wino-worry namin, yung kalagayan ng mga hotel workers natin. Opo. Dito ho ba sa mga uuwi ngayon may mga hotel workers po tayo dito? If I recall, oo, meron. Opo. And then, ma'am, ito hong 253, ito po yung mga rehistradong OFWs o meron din ditong mga, sabihin na po natin na hindi rehistrado? Oo, may mga, kung rehistrado, you mean yung undocumented Yes, meron. ma'am. Opo. Documented po ba itong mga 'to o may mga undocumented rin? Magkahalo ho, magkahalo. Okay, sige. So, ma'am, sa ngayon, ano po ang sa ating embahada, meron ba kayong kinakanlong ma'am diyan? Meron pa ho? Actually, ang embassy ho, we have several shelters po. Mm. At meron po kung occupants po yung mga iba-ibang shelters natin. Okay. And then, ma'am, ano po ang pinakamalaking problema ho ninyo ngayon, ma'am, ambassador, dito po sa sitwasyon diyan sa Israel? Sa ngayon, itong repatriation na siguro, no, in terms of yung problem, ang kailangan talaga desidido para mapadali yung repatriation. Kasi the faster we come up with the list, the faster we get the visa, at mas mabilis din namin makabook ng plane tickets kasi nag-uunahan yung mga plane tickets ngayon eh. Opo. Kayo ho, ma'am, kayo po personally, ano po ang inyong pakiramdam, ma'am, and how do you cope with all of this challenge ngayon bilang ina ng ating mga OFWs po diyan sa Israel? Ted, nandito na kami nakatira sa embassy simula nung June 13 Mm. when we set up the crisis management team. Mm. Many of us decided to stay sa embassy para mas mabilis yung coordination. Siguro to cope, yun na, dahil isang pamilya yung embassy, mas madaling magtulungan. Mm. Um, ang problema lang talaga, siguro not enough time during the day and the nights are short kasi doon parati may bombahan eh. Like kanina, uh, at about 3, meron na naman missile attack. So, ganun yung sitwasyon namin. But, kumpleto kami dito and we will not leave, no? Until kami yung huling aalis kung kakailanganin. Opo, opo. Kumbaga ang kapitan ng barko ang huling aalis, 'no, kung sakasakali po. Pero Ambassador, ma'am, 'di ba kasi itong pambobomba ng Israel o Amerika sa Iran, kumbaga calibrated at specific target. Diyan ho ba ma'am sa Israel parang to whom it may concern, as in basta may darating na bomba at bahala na kung saan tatama, kaya po mas nakakatakot at nakakapangamba? Ang ganda ng description mo, Ted, to whom it may concern. Parang ganun na nga siya eh. Kasi kung pansinin mo yung casualties, no? Classic yung kahapon, nursing home. Yun Mm. yung isa sa mga na damage. Mm. So, pero pag titignan mo yung reporting dun sa kabila, military installations yung binabanatan, mga nuclear sites, mga ganun. Mm. So, it's very different. Ang sinasabi kasi, isa sa mga dahilan, kasi meron din tayong defense attaché dito, no? Mm. Ang report nga kasi, napaka-sophisticated at targeted yung mga missile attacks coming from Israel. At ang sinasabi nga, alam din nila kung saan yung mga embassies. So alam nila na hindi dapat tatargetin yung mga yon. Mm. Parang ganun. Mhm. Eh dito ho, ah, pati ho mga embassy na na naapektuhan na eh. Pati yung residence ng dalawang ambassadors po Mm. may damage ho. Dalawang embahada na ang, nahagip ng bomba? Ganun na nga ho. Or Hmm. yung mga residents ho na Mm. pasama dun sa Mm.